Sa mataong kapaligiran ng Club Showtime, nakita ni Show at ng iba pang mga staff manager ang kanilang sarili na ipinagtatanggol ang kanilang establishmento mula sa isang kawan ng mga zombie. Samantala, desidido si Akira sa kanyang determinasyon na hanapin ang kaibigang si Kencho. Sa pag-rewind ng ilang oras na nakalipas, nakita naming sinusubukan ni Akira na tingnan ang isang item mula sa kanyang bucket list pagpapahaba ng balbas. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap na ito ay hindi napupunta sa pinlano. Sa gitna ng kanyang eksperimento sa facial hair, nakatanggap ang telepono ni Akira ng serye ng mga notification ng mensahe na nag-aabiso sa kanya na naibalik na ang Wi-Fi. Ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan kung paano siya walang oras upang suriin ang kanyang mga mensahe sa nakalipas na 3 taon na nagreresulta sa napakaraming pagdagsa ng mga hindi inaasahang mensahe. Habang sinusuri ang kanyang listahan, napadpad siya sa pangalan ni Kencho. Dahil sa paniniwalang buhay pa si Kencho, naging determinado si Akira sa kanyang misyon na hanapin siya. Kasabay nito, si Kencho ay struggling upang mabuhay sa Club Showtime, nakakulong sa silid ng pagkaalipin at nahaharap sa isang mapanganib na pakikipagtagpo sa isang zombie. Inabot ni Akira si Kencho sa pamamagitan ng telepono at tiniyak sa kanya na magkikita sila sa Shinjuku sa kabila ng mga babala ni Kencho. Sa kanyang paglalakbay sa Shinjuku, naglaan ng ilang sandali si Akira upang ipaalam sa mga manonood ang mga detalye tungkol kay Kencho, isang sikat na estudyante sa kolehiyo, ang pinakamalapit na kaibigan ni Akira, at isang partigor na kalaunan ay naging isang matagumpay na ahente ng real estate. Bagamat minsan ay naiirita si Akira sa payo ni Kencho na iwanan ang kanyang mapagsamantalang trabaho, nananatili siyang hindi natitinag sa kanyang pangako na iligtas ang kanyang kaibigan. Sa kasukdulan, habang sumusuko si Xiao sa mga zombie, naagaw ng ingay ang kanilang atensyon. Sinamantala ni Kencho ang pagkakataong ito at tumakas sa silid, sa kalaunan ay tumakbo papunta kay Akira. Nagpahayag ng pagsisisi sa hindi pakikinig kay Kencho at pagiging inggit sa kanyang tagumpay, taos-pusong humingi ng paumanhin si Akira. Pagkatapos ay hinabol sila sa rooftop ng mga humahabol na zombie. Sa isang matapang na hakbang, tumalon si Akira sa isang kalapit na gusali at hinihimok si Kencho na sumunod. Gayunpaman, ibinunyag ni Kencho na hindi niya kailanman nagustuhan ang kanyang trabaho at naglalagay lamang siya ng isang palabas sa mga nakaraang taon. Ang kanyang tunay na hilig ay namamalagi sa pagiging isang stand-up comic at buong puso siyang hinihikayat ni Akira na ituloy ito sa pamamagitan ng pagtigil sa kanyang trabaho. Si Kencho ay tumalon sa pananampalataya, matagumpay na nakarating sa kabilang gusali, na hinubad ang kanyang mga damit sa daan. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nag-uusap sila sa rooftop, ipinagtapat ni Kencho kay Akira ang tungkol sa kanyang ambisyon na iligtas ang mga nakaligtas sa apokalipse, kahit na si Akira ay nananatiling may pag-aalinlangan.